Update naman po tayo dyan sa may bahagi po ng mataas na kapulungan, dyan sa may Senado mga kabombo, dahil kung babalikan po natin, nagkaroon po ng kahapon, nagkaroon po ng panibagong tensyon dyan sa may Senado, and nagdulot nga po ito ng pag-walkout ng mga miyembro ng minority bloc. Ang nangyari ho dito ay nagka-tension dahil po dun sa pagtatangka ng majority na baguhin po yung rules ng Senate, lalo ho doon sa papayagan na raw, naiso na majority na payagan na yung video conferencing or teleconferencing, or papayagan na po yung mga senador na makibahagi sa mga Senate proceedings via teleconference, via Zoom and other means. Pero inayawan po ito ng minority. Ngayon, ang kwento ho kasi dito ay sabi ko na minority, posibleng papayagan ho yung mga posibleng makulong or posibleng mga nagtatago para lamang makibahagi dito sa anumang mga proceedings ng Senate o ng mataas na kapulungan. Speaking of kulong or mga kaso, sabi naman po ni Senator Amy Marcos ay parang inuunti-unti raw ng administrasyon na kasuhan ang mga members ng majority or ng kanyang mga kapwa-miyembro ng majority. May report naman po dyan, mga kabombo, si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Jai, batay sa mga nakalap na impormasyon mula dito sa Senado ng Bombo Radio Philippines, iginiit ni Senator Amy Marcos na pinupunteriya umano ang kasalukuyang 13 miyembro ng Senate Majority Bloc dahil sa sunod-sunod na case build-up at mga kasong inihahanda laban sa kanilang hanay. Ayon kay Marcos, may mga natatanggap umano silang tawag at text messages sa mga taga-ombudsman, Department of Justice at National Bureau of Investigation na mayroong case build-up na sinasagawa laban sa kanila at umano'y may mga nag-uutos sa ahensya na hindi naman pinangalanan ng senadora. Hindi idea yon. Tinatawagan kami ng mga nagmamalasakit sa OMB, may nagte-text mula sa DOJ at NBI na nagke-case build up daw, utos daw ng ilan. Ngayon, kung totoo yan o hindi, hindi naman ako praning, pero nakakaabala talaga kasi nangyari na, 6 na talaga. Kaugnay nito, ipinunto ni Marcos na tila sunod-sunod at pabigat ng pabigat umano ang mga kasong iniuugnay sa kanilang grupo. Binanggit niya sina Senators Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero at magkapatid na sina Senators Camille Villar at Mark Villar bilang ilan sa umano'y nahaharap o iniuugnay sa mga reklamo. Gayun din ang kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senator Christopher Lawrence Bongo naman aniya ay maaaring maharap din sa parehong kaso matapos na mapangalan ng co-perpetrators ni Duterte. Ayon kay Marcos, hindi umano niya malaman kung pamumulitika o panggigipit ba ang ginagawa sa kanilang grupo. Namin, ang dami-daming kaso, ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Chis, yung dalawang Villar, si Camille at si Mark Villar. Sa katutak na talaga yung kaso Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aape? Hindi ko na maintindihan. Dahil dito, Bombo Genesis, question din ni Marcos kung bakit mas matindi umano sa ngayon ang tensyon at bangayan sa Senado kumpara noong dating pagpapalit ng liderato. Aniya, noong matalo ang kanilang grupo sa nakaraang pagpapalit ng liderato kung saan si dating Senate President Vicente Tito Soto III ang nakaupo sa pwesto, hindi umano sila nagreklamo kahit hindi naman nila ito suportado. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapituko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Sa huli,
Sinabi ni Marcos na umaasa siyang hindi matutuloy ang anumang umano'y persecution laban sa kanilang grupo, lalo na sa gitna ng kinakaharap ng mga suliranin ng bansa. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghilogadan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.